Isang nakakagulat na pagsiwalat ang yumanig sa publiko ngayong araw matapos lumabas ang mga dokumentong umano'y nag-ugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa controversial na Ghost Project scam. Ayon sa ulat, ilang proyekto ng pamahalaan ang natuklasang peke o hindi kailanman na isakatuparan, ngunit may malaking halagang nailabas mula sa kaban ng bayan. Mas lalong lumakas ang hinala ng publiko nang sabihing may mga opisyal na nag-utos umano na ipatigil ang investigasyon upang mapagtakpan ang mga sangkot. Sa isinagawang press conference, ipinakita ng ilang whistleblower at dating kawani ng gobyerno ang mga ebidensyang magpapatunay umano na may mataas na opisyal na pumipigil sa mga auditor at investigator na ituloy ang kaso. Ayon sa kanila, malinaw na may mga taong gustong itago ang katotohanan upang maprotektahan ang kanilang mga interes. Samantala, iginiit naman ng mga tagapagtanggol ng administrasyon na walang basehan ang mga paratang at isa lamang itong tangkang dumisan ang pangalan ng Pangulo. Habang patuloy ang pag-uspong ng mga bagong impormasyon, hiniling ng publiko na muling buksan ang investigasyon upang mailantad ang buong katotohanan. Ilang mambabatas ang nanawagan din sa Commission on Audit at sa Ombudsman na kumilos at huwag hayaang matabunan ang issue. Sa gitna ng kontrobersiya, umaasa ang mga mamamayan na mananaig ang hustisya at mananagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa Ghost Project scam, gaano man kataas ang kanilang posisyon. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee chair na nag-resign. Pagkatapos babalik. Tapos yung gagawin niya, ina-announce na niya. Well, una, siguro sagutin ko yung we cannot rush. Ang isang ghost project, hindi mo irarush. Anong kailangan mong dokumento para hindi kasuhan yung ghost projects? Di ba mayroong 428 na ghost projects? Kailan ko na ng kaso ghost projects eh. Di ba? Joke time lang yun, Prof. Joke time ni Marcos Jr. yun. Due process para doon sa mga ghost project. Kumusta ko kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, dito sa video na to, napakalupit ho ng mga banat nitong si Prof. Malutikia. Kaugnay kung paano i-handle ng administrasyon ni Marcos Jr. itong issue ng maanumalyang flood control project. At dito rin ho sa video na to, balita natin, meron hong napahiyang presidente dyan sa ginanap na APEC Summit dyan sa South Korea. Paano ba naman ho kasi mga kababayan, itong ating presidente hindi natin malaman kung bangag o sinto-sinto, noong mga nakalipas na panahon, ang lakas mong makabanat dito kay President Xi Jinping. Kung galit ka. Manindigan ka na galit ka. Hindi yung hindi mo kaharap yan si President Xi Jinping, napakatapang mo. Noon na nakaharap mo siya dyan sa APEC Summit, para kang asong umaali-aligid sa kanya. Ayun, nakipagkamay pa. Ito naman si President Xi, sa tingin ho natin, napilitan na lang eh. Sabi siguro, nung banat ka ng banat, pagka uwi mo galing Washington, banat ka ng banat, ngayon pakamay-kamay ka. Ano kasi Raulo? Sabi siguro nito. Tsaka pansin niyo mga kababayan, doon sa ginanap na ASEAN Summit, diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, yung ibang leader ng ibang mga bansa ay pinandidirihan ho itong si Marcos Jr. Ayaw man lamang humadampi ng kanilang mga Amerikano dito sa presidente nating meron ho talagang something dito sa na to, presidente na to, pati yung mga karatig bansa natin, pinandidirihan ho siya. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to, rekta ho tayo sa kabangagan ng ating presidente. Game! I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And akala mo talagang close na uling pag-uusap namin itong si President Xi Jinping doon sa last na natawa nung isang linggo lang yun. Kung ako si Xi Jinping, na lang kumbaga nagpapakita ka na lang na ayaw ko ng gulo. Ayaw naman talaga ng gulo ng China kung ating titingnan mga kababayan.
Ayaw na gulo ng China. Kasi kung gusto lang hong ng China ang usapan dyan sa West Philippine Sea, hindi na ho siya nagkaroon ng pag-uusap nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pansinin niyo mga kababayan, kung sino man ang presidente na naglalalapit dyan sa Amerika, sigurado umiinit yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Imbis na magkaroon ng kapayapaan dyan, imbis na makapangisda ng malaya yung ating mga mangingisda dyan, nalilimitahan ang paggalaw ng ating mga mangingisda at napakarami pa hong issue ang naglalabasan dahil sa pagiging aso ng administrasyon ni Marcos Jr. sa Amerika. Kung anong gusto mangyari ng Amerika, yun yung sinusunod nitong si Bangag. Hindi kagaya nung panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, meron tayong independent foreign policy. Amerika, wala kami pakialam sa inyo. Ang gusto namin komersyo, gusto namin progreso. Kung saan kami mas uunlad, doon kami. Higa nga, di ba? Ganun si Tatay Digong eh. Enemy to no one, friends to everyone, enemy to no one. Ganun yung prinsipyo ni Tatay Digong eh. Wala ho tayong kalaban. Wala ho tayong inaaway. Higa nga. Yung mga mapag-aagrihan natin, pag-usapan natin, yung mga hindi natin mapagkakasunduan, tabi na muna natin yan. Ganun no dapat sana. Kaso ito si Bangag, di natin malaman. Pagka uwi niya galing Washington, ayun, nagwawarla-warla yung mga tauhan niya dyan sa di ba? Kung tayo binomba ng tubig, gumanti tayo, ganun lang ho kasimple yun. Hindi yung para binomba tayo tapos nag-iiyak tayo sa mainstream media, social media. Kunin natin yung ating mga yung lahat ng firefighter, ipadala natin dyan sa West Philippines. Di ba? Yung binomba kami na yung mga Pilipino talaga, ang hiling nila sa yung tipong teleserye narrative. Laging api, hindi na bumibenta yan. 2026 na ho. Ay, 2025. The reason why, ang hirap lapitan talaga. We're held in... Mahirap yun. Talagang mahirapan ka lumapit doon. Galit sa magnanakaw yun. Mahirap po daw lapitan itong si President Xi Jinping. Di mo talaga malalapitan yun. Hirap na, di ba? Baka pagkalapit mo doon, biglang utangan mo pa. Natuwa ako dito kay Jojo de Guzman. Boss Jojo, mega love shoutout. Palakpakan mo na. Ang dahilan daw bakit yung Brunei, presidente ng Brunei, linalayo dito kay Marcos Jr. Baka daw utang. Mahilig mangutang to eh. Pero paano? Okay lang kung utangan eh. Paano pagka biglang nagkawalaan ng wallet doon? Diba? O paano pagka biglang sabi ni president ng Brunei, asa wallet ko? Nasa napunta yung wallet ko? Sino bang huling lumapit sa akin? Tinignan nila sa CCTV. Ito si Bangag pala no? Mahirap na. Kahit ako di ako lalapit dyan. Meron kaming nasa dugo na. Holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security. Dapat namilit ka, Brad. Dapat namilit ka. Dapat linapitan mo. Para tinamaan ka ng matindi sa mga security ni Xi Jinping. BH, ganyan ka naman, presidente natin yun. Masasapak siya ng mga security nitong si Xi Jinping. Matilok yung presidente. Di naman. Kayo ho ba, kung kayo normal na presidente, sinabi niyong mahiya naman kayo sa mga nanonood sa inyo dyan sa House of Representatives nung binigay mo ang iyong tawag dito, SONA. Ilang buwan na ho nakakalipas, wala pa rin hong nakukulong. Kesyo kailangan daw matibay ang ebidensya. Meron pa hubang mas titibay doon sa Ghost Project. Mamaya ho tatalakayan ito si Prof. Malu Tikia. Si Prof. Malu pagka ganyan nangiti niya, kabahan ka na Marcos Jr. Guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Di ba? Baka ako anong sabihin. Anong sabihin? Ang buong ASEAN, ang pagtingin nila sa iyo, bangag. Si Xi Jinping, ang pagtingin niya sa iyo, aso ng Washington, aso ng Amerika. Pambira. Ano pa pagtingin? Wag ka na mag-save ng imahe. Sa Pilipinas, sira ka. Sa international community, sira ka. Bakit? Dahil sa katakawan sa pera. Baka naman ma-offend. Sabi ko, so... Meron pa bang mas nakaka-offend? Doon sa mga ginagawa ng mga aso mo, doon sa ginagawa ng administrasyon mo na pagbanat sa bansang China, gayong hindi ho natin kinakampihan dito kasi kung ganoon din pala mentalidad natin, ito galing China, ito lahat ng gamit ko dito galing China. Ano ba, ito remote control na to galing China.
Itong mga ano na to, galing China. Hindi ako nag-pro-China dito, pero magpakatotoo tayo. Ha? Magpakatotoo tayo mga kababayan. Kahit ang Amerika alam niya. Pagka ang China talagang winarawara mo yan, may kaalalagyan ka. Amerika nga tumitiklop eh. Nagkaroon sila ng trade war. Maya-maya tumiklop ang Amerika. Kasi alam mo nila eh. Alam mo nila na hindi, nga, mas mainam na makipagkaibigan ka dyan sa bansa na yan kaysa makipag-away ka kahit sa anong bansa. Kahit sa anong bansa o mga kababayan. Tinamaan ko patuloy yun. Ang likot kasi ng kamay yung PH eh. Masyado malikot. Diba, kahit na anong bansa, huwag ka makipag-away. Kasi meron mga bagay yan na pwede mong pakinabangan. Pwede yan turista, pwede silang magpunta sa bansa mo. O balitaan natin, open na daw yung e-visa para sa mga Chinese tourist. Bakit? Wala nang pumupuntang turista sa Pilipinas? Anak ng tokwa, paano mapupuntang turista dito? Nasa airport ka pa lang, baka. Diba? Yan. Pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations. Wala namang nawala. Wala naman silang hinanap nung lumapit ka. Kasi nasa dugo yun yung pagiging magnanakaw eh, mahirap na. Hindi, nagtatanong lang naman ako. Yung daw lupa dyan sa Pao Ilocos Norte, balik mo na. Langya kayo. On your assumption of the chair for 2000, for the following APEC. And I hope to do good work. So pupunta ka ng China niyan. Kala ko bang galit ka sa China? Di ba galit-galitan ka? Kung galit-galit. Di ba? Panindigan mo yung galit mo. Kaso, sa sobrang pagiging tanga mo, hindi mo malaman kung paano mo ipoposisyon ang sarili mo dito sa dito sa kung paano makikipagkomersyo sa mga karating bansa natin. Ayun, nagpakaasa sa Amerika. O yun, 19% na taripa. Together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang talaga. Hindi talaga pwedeng magtagal. Anong pag-uusapan nyo? Yung pag-water cannon? Ito na, Prof. Malutikira tayo. Pagka talaga nakikita ko itong bangag na to, nangungusumi tayo. Dito tayo kay Prof. Malutikira. Buti pa to, mahusay talaga to. Okay? Hello, good morning, Angela. And good morning to everyone. Ganda ng ngiti ni ma'am. Ngayon walang uli kayo nakita. Oo nga nice to see you. Kaya nga, good morning daw. Masaya ba kayo, ma'am? Because sa mga SALN, linabas na. Ano ba ang reaction mo dito, ma'am? Well, welcome development yung SALN. Madali naman palang ilabas. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang ilabas. Kaso, hindi naman lahat naglabas. Yes. No? Congratulations dun sa unang matatapang ng loob na ilabas yon. Pero yung sana mas maganda kung yung puno at saka lahat ng pababa mailabas para makita talaga natin, no? Kasi napaka-interesting nung documents eh. Yes. Speaking of interesting, a lot of people are talking about, of course, itong release ng SALN sa mga senador, and one of which is yung kay Senator Chis Escudero being one of the poorest senators, no, doon sa list natin. Do you believe that? Ako'y hindi naniniwala masyado doon sa kanya kasi pwedeng kanya lang yon at kasi makikita mo masyado maluho yung asawa, pero yung asawa naman may pinanggagalingan. So but that is the document. So if it's 18 million, then he is the poorest, quote-unquote, unlike during the time of Labier, who everyone accepted the document as being real and being true. Because he lived within his means, no? So let's see the full document and let's start, ang challenge dun kasi is we will have a system of verification, and both the public and an independent those interested in studying the documents. That's right. Alam mo, Angela, ang importante doon, we should be able to get the previous SALN. Right. Because if you just use today's SALN, it doesn't tell you much. That's actually a good point. Diba? If the SALN that was released were from the time he was a senator in the 19th Congress till today, then you will see the incremental drop or the incremental increase or the really huge jump. Right now, we're just looking at the document per se. Why do you think, ma'am, sa lower house, until now, ang daming sinasabi bago i-release yung SALN as a whole?
alam mo, Angelo, doon ako natatawa, no? Kasi nag-release na yung speaker eh. Yeah, exactly. At yung release ng speaker, talagang, wag ka na mag-focus doon muna sa amount, no? Yung relatives in government. So talagang yung yan ang masasabi mong dynastic. 'Di ba? So kung yun ang characterization ng leader ng house, Yan. what more yung iba? At ang interesting diyan, Angelo, yung dating naging yung dating party list na naging regular congressman. Yes. 'Di ba? Makikita mo 'yun. So ang kailangan natin time series ng document. Hindi lang yung today, salamat at nag-release kayo today, pero kailangan natin para mapag-aralan natin ano ba talaga ang DNA ng ating kongreso. Ang nakikita natin based on the initial document, milyonaryo. Pag tinignan natin yung sa Senado, it's a billionaire to a millionaire range. Yes. Walang mahirap. Tapos pag binusisi mo, maraming land holdings. Yes. Di ba yung asset nila? Parang wala sa kanila ang may utang. 'Di ba? Parang meron mga payables pero hindi yung liabilities na right. as determined by the SALN, no? At makikita mo kung paano nila pinaparse yung kanilang assets. Kaya ang net worth ganun kalaki. But do you believe yung pag-delay ng lower house will cause some erosion with regards to trust sa public? Because a lot of people are talking online. Naglilinis ba kayo ng SALN? Nagko-compute ba kayo ng maayos? Kaya ang taga-release? Kinakamada pa. Agree ako doon, no? Let's not miss the point. Kaya nga hinihingi ng tao i-release mo yung SALN. That is building the trust, the public trust back, no? Kung hindi mo i-release yan, napakadaling sabihin na talagang wala yung SALN. Hindi yan ang measurement natin para masabing yumamang ka ba sa... Hindi, tayo dito sa PH Update sinabi na paulit-ulit natin yung sinabi at paulit-ulit nating sasabihin na hindi yung SALN na yan ang magiging basihan kung yung isang politiko ay magnanakaw o magnanakaw pa lang. Kailanman hindi ho yan ang magiging magiging poprotekta sa ating mga kababayan dahil maiisip nito mga walang yung politiko na to na meron namang SALN na hindi ho sila pwedeng magnakaw dahil isang beses kada isang taon kailangan nilang i-file ang kanika nilang mga ari-arian, kinita, ninakaw, di ba? Hindi ho yan. Walang kwenta yung SALN na yan. Ako maging itong si mismong former Senator Miriam Defensor Santiago nagsabi na walang kwenta yung SALN na yan. Alam nila paano paikutan yan. Pwesto, hindi. Tandaan natin, ang SALN is filed every year. At doon mo makikita yumamang ka ba sa pwesto. At hindi na yan hypothesis kung sa isang pag-aaral. Yes. Sa tingin ko, there is correlation. The longer you stay in political power, the higher your net worth. Yung mayaman. Oo, Well, di ba? Oo. Well, ma'am, kasi ngayon, sabi nga nila, it's not going to be hard anymore to get a copy of SALNs because of the lifting of the restrictions by the ombudsman. So, ngayon, para sa isang ordinaryong tao, what's next, di ba? This might be one step forward to transparency. But ano pa yung mga dapat tignan ko to make sure na itong politiko na to ay tumatalima sa batas? Well, ang una nga, ang suggestion ko, mailabas sana yung 19th at saka yung 20th, no? Pagkatapos, ilagay yan sa portal. So kung pwede tayong maglagay ng portal ng SALN para mapag-aralan at ma-access. Yung ginagawa kasing infograph na linalabas, yung total lang doesn't tell you anything It ranks. Diba? From the richest to the, well, not really poor. Pero yung content, magandang tingnan yun Kasi pwedeng yumaman ka dahil inherited wealth. Diba? Tumaas ang value mo. Pero yung purchase, kailan? Ano ang lupang ito? Nasa posisyon ka? Purchase ka ng purchase? What does it tell you?
'Di ba? So maraming magandang mapag-aralan yung pwede nga yang maging thesis o dissertation eh. Basta That's right. meron tayong long-term yung time series o longitudinal studies at maganda sana yung congressman na pabalik-balik, patagal ng patagal, dapat meron tayong access dun sa simula kang umupo. Kasi meron dyan iba, nagtapos sa House, nagtapos ng 9 years, nagpahinga, bumalik uli. Yes. That's right. Or nagpahinga, ang nagpahinga asawa o anak. So it's still within the family. So maraming papag-aralan doon at makakatulong yon, napakalaking bagay matutulong niyan sa paghalal ng tamang leader. That's right. And we all know this issue of the releasing of SALN uminit ito because of yung recent flood control projects. Now we have a new ombudsman in place. We have the ICI. We have SALNs coming out. What else should the Filipino people look at? Kasi medyo natatagalan na tayo to see people who be held accountable. Parang, is it going to be like the Janet Napoles cases before na madidismiss lang pala yung iba? Dagdagan ko yan, ma'am, because sinabi ni President Bongbong Marcos, we cannot rush these cases. Sabi niya, we have to follow due process. Well, una, siguro sagutin ko yung we cannot rush. Ang isang ghost project, hindi mo irarush. Anong kailangan mong dokumento para hindi kasuhan yung ghost projects? Di ba merong 428 na ghost projects? Pilot mo na ng kaso, ghost projects eh. Di ba? Joke time lang yun, Prof. Joke time ni Marcos Jr. yun. Due process para doon sa mga ghost project. Common sense lang yun. Hindi mo kailangan ng forensic doon, no? O, pangalawa, tandaan mo, yung sinabi ni Angelo, no? 91 days na tayo since July 28. Nako? Wala tayong nakikitang nakakasuhan o pinailan man lamang na congressman o senador. Ang parating kwinakuan ang mga district engineers. Right. Yes. Pero hanggang doon lang. Bakit? Yun ang tanong ko. Naku po. 91 days na-declare na ghost projects ito. Bakit hindi nyo habulin na yung ghost projects? Para malaman natin sino ang nag-encash ng pera at bakit walang proyekto. Ganun lang commonsensical, no? So, maraming, ang nakakalungkot dito, nasa 91 days tayo, tahimik ang ICI kasi daw inaayos nila yung kanilang rules for what they call this, making it public, no, ICI. Tahimik ang Senado dahil ngayon lang sa history pareho kayong I guess reported from the Senate. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee chair na nag-resign, pagkatapos babalik. Tapos yung gagawin niya, Parang may tama sa utak no? Nag-resign ka. Tapos maya-maya, babalik ka rin pala. Ang dahilan pala, nag-resign ka para hindi lang maghiring ng ilang mga linggo. Tinitingnan yung sitwasyon ng tubig kung ika nga kakalma o lalong lumalala. Hindi mo talaga nila mapigilan ang dagundong ng ating mga kababayan sa pananawagan ng hustisya dito sa mga anomalyang flood control project na to. Kaya ayun, balik ulit itong si Ping Lacson. ina-announce na niya. Tapos sa House, wala na. So tahimik na. Tahimik in the forefront. Right. Ano nangyayari sa mahiya naman kayo? Right, diba? Tayo naghihintay kasi taxes natin maraming galit. At yung mga maraming binayad na taxes, mas lalong nagagalit kasi mayroong balita na tataasan daw ang VAT. Yes, ang daming mga permutations ng balita na hindi maganda sa taxpayers. Alam mo, ang nakakalungkod dito, yung middle class revolt, huwag niyong hintayin. That's right. Kasi yung middle class talagang pigang-piga na eh. Yung mahihirap na andyan, merong safety nets yan. Pero yung ang middle class, walang safety nets yan. Nagbabayad para magandang serbisyo, pero
anong nangyayari? Oo. Ma'am, yun nga sa Senado nabanggit nyo, I think I was telling Diego also over the past few weeks that we're wasting too much energy and time discussing the feelings of the senators kung paano nila ginagawa yung investigasyon dyan. Ano. But I was reading your article, ma'am, and you said about Ombudsman Boying Remulla, as ombudsman, the threat of institutional capture is more real than ever. No, so what do you mean by that po? Well, alam mo, Angela, he is a politician. Diba? He came from Congress. He is part of the dynasty in Cavite. So if you assume the ombudsman, it's essentially you're saying, and he's acting that way, that what I bring in to the equation is I am a politician. I used to be DOJ, which is prosecutorial, and now I am ombudsman. So nagkakaroon na ng intermarry yung mga dati niyang posisyon to hindi ka neutral. 'Di ba? Tatandaan natin bakit bakit sinabi ni Martires that you cannot get the SALN before you have to notify us. Dahil sa nangyari kay Supreme Court Chief Justice Corona. Oo, di ba? Kung natatandaan natin yon, ginamit yung SALN. Abay, ang haba. 12 charges doon sa impeachment complaint. Ano ang nakuha lang siya dahil saan? It's not even part of the charges. It's part of the SALN. And during that time, sa SALN, you can correct it. Kaya nung nahatulan si Chief Justice Corona,